Halatang halata na itong issue ng China ay isang diversion laang. Kasi sabi nga nila, ito'y matagal ng issue at ito naman ay isang bagay na ang mga Pilipino nakaka-relate. Diba? Ika nga. Kung sana mapanood nyo yung video na in-upload ko, kailan ba yung? I think nung Sunday. Panoorin niyo po yun. Napaka-importante po nung sinabi ko doon na alam mo mga Pilipino, makinig ko tayo mabuti ha. Ang mga Pilipino ano ho yan merong tandaan ninyo 70 to 80% ika nga nandoon sa society na class D and E. Ano ibig sabihin po nun? Makinig ho kayo ha. Bakit class D and E? Alam nyo, yan o ang kahit noon pa, kaya nga ang mga politiko, wala ho silang pakialam. Wala ho silang pakialam kahit ilagay nila yung mga pagmumukha nila sa mga poster, kahit ilagay nila yung pagmumukha nila sa mga tarpaulin, wala silang pakialam kahit sabihan sila ng politiko, trapo, wala ho silang pakialam dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, ang target nila ay hindi naman po yung masasabi nating mga critical thinker. Kung hindi ang kanila hong target ay yung bobotante. Marami ho niyan, yung bobotante. Marami ho dyan talaga nga namang basta mabigyan mo, ayos na. Isipin mo alam naman nating kurap yung mga congressman natin. Alam naman nating kurap yung ilang mga mayor natin. Alam naman natin kahit nga yung barangay kagawad natin kurap Mga barangay captain natin kurap. Tama, mali. Pero binoboto pa rin natin. Bakit? Kanyo? Kasi sila nagbibigay ng pera. Diba sila yung nagbibigay. Wala hong pakialam ang taong bayan kung ikaw ay epal o kurap. Basta maabutan ka, ayos ka na. Tama, mali. Diba? At yan po ang nagiging target ng ating mga politiko sa oras na ito. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung China issue na yan, it's all about politics. Ginagamit ng ilang politiko yan bilang propaganda nila na akala mo sila ay tagapaglaban ng ating bansa. Di ba ho? Pero sa totoo lang, ang kakapal naman ng mukha na gamitin yung issue ng China para sa kanilang kampanya. Isipin nyo na mabuti yun Kung talagang sincero sila na magkaroon ng kaayusan dyan sa WPS, ang daming pwedeng gawin. At ang pinaka-least na gagawin mo ay yung ilagay sa poster yung mukha mo at sabihin atin ito. Tama, mali. Yun ang pinakamatinding kakapalan. Alam mo, sagad sa buto ng kakapalan na mukha nito mga to Dati, yung poster nila, yung mukha nila, nilalagay lang nila sa PhilHealth, nilalagay lang nila sa mga tarpaulin. Ngayon, pati mismo yung issue ng China sa sasakyan nila. Tama, mali. Tayo naman mga Pilipino, galit tayo pag pag tayo ay naaapi. Yan ang isang bagay. Kaya nga tandaan niyo, di ba? Lagi nila sinasabi, sa Pilipinas, yung naaapi, yan ang nananalo Marami example na yan sa politika sa Pilipinas. Pag naaapi, sila pa'y nananalo. Bakit? Kasi nakaka-relate ang bawat Pilipino dun sa salitang naaapi. Kasi feeling talaga, alam naman natin, 70 to 80% nasa DNE. May pakiramdam yan na lagi silang inaapi ng mga mayayaman. Wala akong biro Alam mo yung pakiramdam na pustahan tayo kahit po kayo kahit po ako kahit ako aminado ako dyan, kahit po ako aminado ako dyan pagka minsan nakakakita ako ng mga inchik ang iingay, hindi totoo yan, ang iingay, sobrang akala mo kung mamili parang walang katapusan ng mga pera, minsan nakakainis yun wag niyo sabing hindi ho kayo gayon. Pustahan tayo, gayon din kayo.
Yung pag nakakita kayo ng Chinese sa ibang bansa, parang walang kapigil-pigil sa pera, parang habang kayo naghihirap sa pera, nakakabwisit, di ba? Parang ganon. Yan ang ginagamit na weapon ng mga politiko sa atin. Yung galit natin sa mga nakakalamang sa atin, yan ang ginagamit nila para i-adjit tayo, sabihin sa atin na, huy, tinan mo na, inaapi kayo nito. Daming Chinese sa Japan. Sus, ginuog yun. Sa sobrang dami ng Chinese sa Japan, po, may translation silang sarili. Napipikon nga ako eh. Walang biro ito sa tren ha. Sa tren talagang may translation. Sabi ko nga, di ba dapat ang translation is Japan, Korean, English. Hindi Japan, Chinese. Aching ako. Sa Hong Kong ba ako? Napapakamot ako minsan eh. Tama ka dyan. Dito sa Canada, grabe sila mamili mga signatures pa. Bibili nila. Oo, di ba? Minsan naiisip mo nga, akala ko ba nagbebenta lang ng taho ito mga ito? Bakit hanggang ngayon ganito kayayaman na, nakakabili na sila ng mga Hermes? Kami herpes lang. Diba? Since tayong mga vloggers na hindi sumasang-ayon sa propaganda ng ilang mga tao, politiko, porket nakikita natin na itong issue na ito ay ginagamit ng mga politiko at napapansin natin yan, tila itong mga ilang opisyal ng gobyerno, parang ang tinitira ngayon yung mga vloggers. Oo. Tingnan ninyo ha, panoorin nyo itong, may papapanood ako sa inyo. Vloggers na naman, influencer na naman ang tinatarget nila. Ano ba talaga gusto nyo mangyari? Wala ako kaming una-una. Wala po akong planong kampihan ng China. Huwag kayong hindi porket hindi kami naniniwala sa propaganda ng mga politiko, ibig sabihin po nun kami na ho ay maka-China. Hindi ho ganun yun. Pinalagaan ng Pilipinas ang akusasyon ng China na illegal daw na pumasok ang ating barko sa Bajo de Masinloc. Git ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi illegal yan dahil bahagi naman ito ng ating exclusive economic zone. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inakusahan ng Chinese military ang Pilipinas na iligal umanong pumasok sa kanilang teritoryo. Ayon sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army, nitong Lunes isang barko umano ng Pilipinas ang pumasok sa Scarborough Shoal. Wala raw itong pahintulot mula sa gobyerno ng China, kaya sinundan at pinagbawalan ito ng kanilang tropa. Tigilan na rin daw ng Pilipinas ang pampoprovoke o pag-uudyo para maiwasang lumala ang tensyon. Buwelta naman ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi ilegal ang pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc dahil sakop pa rin ito ng ating exclusive economic zone. Pinalalaki lang daw ng China ang issue para lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, nagbabala si Commodore J. Tariela sa mga pro-China narrative na ikinakalat umano ng ilang grupo. Kabilang dyan ang pagsasalita ng Pilipinas sa mga pambubuli ng China na magdudulot lang daw ng gulo. Ayon kay Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, hindi nag-uudyok ng digmaan ng Pilipinas. Ang mga grupo raw na ito ay nagpapanggap na pro-Filipino at tinatakot ang publiko. Eto daw. Eto na. Hirit ni Commodore, sabi niya, fact, exposing China's aggression is parang ang dating daw. May mga ilan daw na propagandist o influencer o kung sino man, ayaw niya man pangalanan, ganyan naman ho sila lagi. At kesyo tinatakot daw na magkakagera. Sandali lang ho. Sino ho ba nagsabi ng ganyan? Di ba ho, statement mismo ng Amerika? We are ready, sabi nila. Nagpapunta ng USS Battleship. Sino pa ho ang nagsabing we are getting ready? Abay, si Presidente mismo. Kami ho ba nananakot? Di ba?
Yun ang tanong ko eh. Kami ho ba ang kasi ang dating daw, parang nananakot tayo pag tayo daw ay lumalaban sa China. Naku, hindi ho. Kami pang nananakot eh. Sino ho ba ang nagsasabi, nagbababala at nagpapahanda? Di ba presidente ng Amerika at presidente natin na nagpaparedy sa ating armed forces? So hindi ho kami nananakot, sir. Wag ho tayong ganun. So, ibig mong sabihin, ano yan, friendly lang yan nangyayari dyan? Yung banggaan, friendly lang yan? Di ba? Sabi nito ni Garsky, naku, Chinese to si Garsky. Di daw gusto gera, pero imbes na umiwas sa away, ay sinasama pa media. On point. Korak, plakak, makak. Di ba? Tama nga naman. Ayaw nyo ng gera, pero anong gagawin ninyo? Isasama nyo media. Kukuhanan. Sasadyaing kakatin. Para pala tayong kamote rin eh. Di ba? Para tayong kamote. Alam nyo bakit na tayo naging kamote? Alam nyo ba ibig sabihin ng kamote rider? Yung biglang nang gigit-git, tapos magagalit pag tinamaan ng side mirror. Sila pa galit, sila na nga nang git-git. Kamote tawag doon. Doon sa video na gumanon. Wala ako sinabing kamote yun, ha? Tapos dala-dala media. Kukuhanan sa anggulong para talagang aping-api tayo. Itigil, alam nyo sir, Commodore, J, Tariela. Sir, magandang gabi po. Alam nyo, gusto nyo hindi talaga magkaroon ng tension dyan. Itigil nyo yung pagsama-sama nyo sa media. Para kay si Rendon eh. Di si Rendon pala. Para kayong pulis doon sa cyber security ng PNP na sinama pa si Rendon eh. Pero ayaw ninyo ng gulo. Tama, mali. Ay nako. Dagpa ni Tariela, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay pagprotekta sa Pilipinas laban sa Sabi ni Brian Nari, nako ito kasi akala nung iba maloloko nila ang social media. Ito sir, Commodore, J, Tariela, hindi po ako nagsasabi. Basahin nyo yung nasa gilid na nagchat-chat. Sabi dito, ang daming dalang barko, pero yung may media pa ang nabunggo. Ano yun? Timing, bakit ba? Coincidence. Umulitik manipulasyon at sabi ni Kervin Castro, kahit ako, di ko ako maka-China, di rin ako maka-Amerika, maka-Pilipino ako, hindi ko gusto makagera, naaawa ako sa AFP dahil pamilya nila ang kawawa. Alam mo, sa totoo lang eto na isang bagay kasi ang akala nung iba, talaga yung ganitong issue ay hindi sensitibo. Sensitibong issue yan. Hindi ko nga maintindihan eh. This is a sensitive issue na dapat pagka mga ganyan, particular ang commander niyan ang ating presidente. Dapat meron talagang negotiation na nagaganap. Hindi dinadaan sa politika. Alam mo, feeling ko kaya naiinis sa atin ng ibang bansa dahil sa mga politika natin. Ito, hinaluan nyo na ng politika eh. Isang bagay huyan na alam nyo ba na kinaiinisan ng ibang bansa sa Pilipinas? Kahit tanong nyo ibang lahi. Tayong Pilipinas ang yung mga politiko natin puro mga makasarili. Diba? Pagka against ka sa kanila, tatawagin ka pa nilang traidor, tatawagin ka pa nilang pro-China. Hindi ho ba po pwedeng hindi lang kami sumasang-ayon sa kwento ninyo? Kasi nahahalata namin yung agenda ninyo.
Hindi ho ikaw, Sir Commodore J. Tariela, ha? Yung mga politikong may hawak sa inyo, sa totoo lang, maling-mali nga yun eh. Kasi halatang halata na, mantakin mo, sir, wala kay magkomento ka nga, tanungin kita, okay lang ba yung ginagawa ng mga boss ninyo dyan? O yung mga senador na ginagamit yung issue ng China para sa poster nila? Kung okay lang sa inyo, anong klase yun? Tama, mali. Kami po, para sa tama yung sinabi ni Marvin, pro-peace kami. Tama, ako ayoko ng gulo. Gusto ko ng maayos na usapan. Kaya nga, hindi ko maintindihan. Sabi nung iba, ito laging argument nung iba eh. Pag sinasabi natin, hindi ba pwede mag-usap? Matagal na tayong nakikipag-usap. O ano, gusto nyo, gera, gulo? Hindi kasi di ba lagi ganyan ang ano nila eh. Yan ang kanilang counter-argument eh. Tayo, na pro-peace, pwede bang magkaroon na lang ng magandang negosasyon sa presidente ng Pilipinas at presidente ng China? Upuan talaga, mag-usap, magkaroon ng talagang matinding... Kasi based sa ating kasaysayan, wala pa eh. Wala pang talagang masasabi mong true negotiation na nagaganap. Kasi nga, sabi nga di ba ni Sas, kung may negotiation yan, dapat may dokumento yan. After the negotiation, wala. Yung ginawa ni PRRD, ni Pangulong Duterte, ay isa lamang pong bringing back the trust to each other. Tiwala sa isa't isa. Kasi nga, tandaan ninyo, mamaya ipapakita ko sa inyo, nasira yung trust na yan, panahon ng mga Aquino. Mamaya papakita natin, babalita natin yan. Yung usapan doon, nagkagulo yun. May mga backdoor, kung ano-ano pang ginawa ng Aquino administration. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, binalik niya yung tiwala sa isa't isa. Binalik niya yung friendship and relationship with China. Ang maganda na nga sanang ituloy ng administrasyon ni Marcos ay this time, since magkaibigan na tayo, upuan natin. Pag-usapan natin, ano bang magandang gawin natin dito para pareho tayong makinabang? Ano ba ang naging problema natin sa isa't isa? Saan ba tayo nagkakagulo? Saan ba tayo nagkakaroon ng miscommunication? Pag-usapan natin ito. May ganun sana. Wala ho. Wala pong ganun. Uulitin ko sa mga nagsasabi dyan, meron na. Asan? Pakita nyo nga. Ang hirap kasi sa atin, meron na. Matagal na tayo mga may diplomatic protest. Iba ang diplomatic protest sa talagang negosasyon. Asan ang dokumento po dyan na talagang there was a negotiation between China and the Philippines? Wala po eh. Wala. So sana, yun ang gusto namin. Hindi ko kami pro-China sinasabi na ibigay na natin ng lahat ng island dyan. Hindi ho yun na sinasabi namin. Ang sinasabi ho namin, simple lang, pwede bang mag-usap muna kayo? Ano ba? Ayaw nyo ba mag-usap? Anong problema nyo? Ano ba kayo? Nagkataloan ba kayo? Ano ba nangyari? Ba't ayaw ninyo mag-usap? Upuan, kesa na tumakbo tayo sa ibang bansa na kinaiinisan nung taong kausap natin. Diba simple relationship lang ho to eh. Kunwari may problema kayo, mag-asawa. O dati kayong mag-asawa kayo, diba? Kesa na ayusin nyo yung problema ninyo dahil naghiwalay na kayo. Kesa na ayusin nyo, umupo kayo, mag-date kayo, ano ginawa mo? Ikaw si lalaki, tumakbo ka sa iba. Nakulasisi mo na ayaw mong kinagagalitan ito. Tapos, doon ka naghumingi ng tulong kasi kaibigan niya yung best friend niya yun. Yun nga yung tinalo mo siya doon eh. Sa best friend na yun eh. Di ba? Tinalo mo nga siya eh. Tapos biglang doon ka pa hihingi ng tulong. Ang bihira. Ba't di na lang muna mag-usap? Pag-usapan nyo kayo lang, walang ibang external factors na ibang bansa. Ay nako. Tapos ayan, sabi nito ni Pepeno number 12, inalok nga ng China ng joint military exercise ang Pinas, ayaw ng gobyerno natin. Pero sa Amerika, okay lang. Pero syempre, sabi ko nga, may dahilan. May dahilan kung bakit
kailangan uminit ng issue na to. Number 1, politika. Ginagamit ni Gibo at saka ni Ontiveros para sa kanilang karir. Tama, mali. Pangalawa, para ma-justify yung pagtanggal ng confidential fund ng OBP at ng DepEd na nakay-under ni Vice President Sara Duterte to justify na tanggalin yung confidential funds doon at ilipat dito sa kaguluhan daw. Ito pakinggan ninyo. Commodore J. Tariela, sino ho ba ang nagdidiin na merong sigalot na nangyayari dyan? Di ba ho, tandaan ninyo, yan ang sinabi ng dahilan ng Kamara kung bakit itinigil nila at dinivert nila ang confidential fund kuno ng OBP at ng DepEd sa mga Navy daw natin, sa mga magdi-defense sa ating bansa. So hindi ho kami mga influencer ang nagsasabi na may ganyan. Ang nagpapaapoy talaga niyan, mismo Kamara na nagsasabing hindi, dito na lang natin ibigay kasi ito ang issue, may issue dito.